Well, itong video na to mga bro, I just want to share about myself, about sa last journey ko, about sa addiction journey ko. Well, ginawa ko tong video na to mga bro because I want to share myself at dapat makilala mo ako. I know probably hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Kung ano yung story ako about sa pagiging addict ko sa porn o pagiging addict ko sa lust. Well, I know probably itong video na to is masinsinan. Seryoso tong usapan na to. Tungkol to sa buhay ko. Tungkol to sa buhay ko na bakit yung porn nakapagbago sa akin. Yung porn, binabago yung mindset ko. At yung porn din, nagruruin sa life ko. So probably mga bro, I discovered porn at age of 8, 2010 yung mga panahon na yon. Pero yung mga panahon na yon, bata pa ako. And that's the reason why, kapag bata ka pa, malamang sa malamang nagiging curious ka pa. Hindi mo pa mararamdaman yung tunay na emotion doon. Wala pa tayong emotion na yung mga panahon na yon, hindi pa tayo nade-depress. Kasi yung mga bata noon, like kami yung mga generation noon, wala pang depression na nangyari. Malamang sa malamang bata eh. Kumpara din ngayon sa mga bata ngayon nade-depress na. Okay, yung mga Gen Alpha. So, balik tayo sa topic. Yung mga panahon na yon, I discovered porn at something because of my cousin. Because sa pinsan ko. Dahil yung pinsan ko mayaman. At na-afford nila yung mga bagay sa mga panahon na yon. Because yung pinsan ko meron siyang PC. Meron siyang sariling PC, meron siyang sariling computer. At yung mga panahon na yon, bago pa kami nagkilala doon. Bago pa kami nagkakakilala sa pinsan na yon na lalaki. At once na bago pa kami, nagde-develop kami. At meron kaming sapat na relasyon din. At welcome niya ako sa bahay nila. At once na welcome ako sa bahay nila, natagalan kami ng mga months, probably. Yung mga panahon na yon, makulit talaga yung pinsan ko. Sobrang kapusukan yung pinsan ko. At tapos, nagko-computer siya. Naglalaro kami ng computer. At once na meron siyang ni-reveal sa akin na sikreto, isa lang. Like sinasabi niya, wag mong ipagsasabi kahit kanino, kahit sa nanay at tatay ko. Sa atin lang ito. At once na sinabi niya yon, malamang sa malamang doon. Search siya about sa website na yon, sa Chrome. Once na sinesearch niya yung website na yon, hindi pa Pornhub yung uso na yon. Malamang sa malamang ang uso pa na website doon na most frequently watched na website is yung Red. So malamang sa malamang hindi ko na babanggitin yung kumpletong website na yon because baka ma-search mo lang. Pero yung mga panahon na yon, hindi pa ako nagiging addict. Well, probably yung nagiging addict na ako, siguro probably nagsimula ito pandemya. Okay, nagsimula ito 2020. Since nakagraduate na ako ng senior high sa mga panahon na yon. Well, probably sa pandemic, malamang sa malamang alam mo kung ano nangyayari sa pandemic, sa sitwasyon sa mga panahon na yon. Malamang sa malamang isolated tayong lahat. Hindi tayo dapat makalabas, bawal tayong lumabas. Bawal tayong lumabas ng bahay, bawal tayo in the outdoors because yung COVID is lumala sa mga panahon na yon. Well, since na nagka-COVID, malamang sa mga panahon na yon, puro na lang ako cellphone. Puro na lang ako cellphone sa mga panahon na yon. Puro na lang ako gadgets, puro na lang ako online games. At higit sa lahat, puro na lang ako nanonood ng porn sa mga panahon na yon. Yung mga panahon na yon, nagiging addict ako sa panonood ng porn. Ang the worst thing about that, once na nagiging addict ako, ginagamit ko pa yung porn sa pagsasalsal, sa paglalabas. Which it means na ini-imagine ko yung sarili ko sa pakikipag-sex. Ini-imagine ko na ako yung lalaking bumembang sa babae na nasa porn videos. And that's the reason why yun nabuo yung PMO. Yan ay matatawag na PMO. Porn, Masturbation at Orgasm. Well, natatandaan ko pa sa mga panahon na yon, umaga, nanonood akong porn. Afternoon, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, porn. Pagkagabi, bago matulog, porn. Yung mga panahon na yon, araw-araw, yung cycle ko is panonood ng porn. Madalasan yon. Pero yung mga panahon na yon, meron ding online games. Pero ang kadalasan doon, nagiging addict ako sa panonood ng porn. Porn at social media, yung highest consumption ko, highest usage ko sa phone ko.
since nung mga pandemic era na yon. Since na naaraw-araw ako, siguro probably natagalan ako ng which it means mga 2 hanggang 3 buwan lang. Siguro probably matagal yung mga quarantine sa mga panahon na yon. Yung mga panahon na quarantine sa pandemic na yon, siguro probably total average doon is 6 months. At once na natagalan ako sa pagiging addict within 3 months, malamang sa malamang marami akong side effects na nafe-feel ko sa pagiging addict ko sa panonood ng porn at pagmamasturbate, o ginagamit ko yung porn sa pagmamasturbate. Ilang mga side effects na yon mga bro, marami. Social anxiety, depression, sadness, shame, guilt. Okay, yan yung mga kadalasang common na nagiging addict ako. Yung mga side effects sa pagiging addict o sa pagiging araw-araw na panonood ng porn. Kasi every time akong maglabas, like nanonood ng porn, o every time akong naglabas sa mga panahon na yon, ang nafe-feel ko sa paglalabas ko, malamang sa malamang, it's temporary lang yon. Nawawala yung libog mo. I know malamang sa malamang, alam mo na yon eh. Kapag naglalabas ka, malamang sa malamang nawawala yung kiliti ng katawan mo. Nawawala yung libog. At once na nawawala yung libog, malamang sa malamang nagtataka ka sa sarili mo na bakit ko nagawa yon? Bakit ko ginawa yon? Bakit, ano ba yung pumasok sa isip ko? And that's the reason why yan yung mindset ko, yung mga panahon na nagiging addict ko sa panonood ng porn. At once na nagiging addict at nagiging guilty ako, malamang sa malamang rumanas ako ng depression. Rumanas ako ng low energy, low confidence. Wala akong confidence sa mga panahon na yon, wala akong energy. Wala akong gana na tumulong sa mga magulang ko. Wala akong gana tumulong sa gawain bahay, especially kapag isolated ka pa rin. Malamang sa malamang probably gusto mong tulungan yung magulang mo sa mga panahon na yon, pero yung mga panahon na yon, wala akong gana. Mas pinipili ko na lang manood ng movie, matulog, probably mag-cellphone, mag-doom scroll habang ako ay nag-relapse o nanonood o galing ako sa panonood ng porn at pagmamasturbate. Once nagiging guilty ako. And that's the reason why. Yan yung sitwasyon ko dati sa pandemic na yon. Well, since nagiging addict ako hanggang ngayon, may mga times din na bumabalik pa din ako sa porn. May mga times din na nagre-relapse ako. Kasi yung mga panahon 2021, doon ko nalala sa sarili ko na na-discover ko yung nofap. A lot of relapses, a lot of failures sa mga panahon na yon. Pero hanggang ngayon, bumabalik pa din ako sa dati kong temptations, sa dati kong kasalanan, sa dati kong bad habits. Because dito, in reality, malamang sa malamang, ito yung habit na kinaadikan ko talaga. Sex, porn, masturbation, at yung mga sexual activity ng lust. Okay. Yan na muna sa ngayon. Salamat sa inyo. Bye. Peace.